Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So dito na tayo sa part 3 natin, no, dito sa masterclass natin. So ito naman sa part 3, ito yung mga skills na pang beginners, no, na pwede natin mai-offer sa mga client. Okay? So, yung mga skills na sasabihin ko dito sa video na to ay alam ko na kayang-kaya nyo. Kaya ito yung skills na inilagay ko dito sa video na to. Okay guys, no, bago tayo mag-start, no, pwede kayo mag-join dito sa YouTube channel natin sa members area para makapanood kayo ng mga full course, no, mga in-depth tutorials. So nire-recommend ko na visit kayo sa va4ecomcourse.com. So sa 499 lang, meron kayong 3 months access na pwede nyo mapanood lahat ng mga courses dun sa website. At the same time ay makareceive na rin kayo ng certificate na pwede nyong i-upload sa mga freelancing profile nyo na katunayan na nag-aral kayo ng e-commerce course. Okay, so ito yung mga skills na pwede nyong mai-offer sa mga client na pwede nyong ilagay sa freelancing profile nyo. Umpisahan natin sa pinakamadali. So ito yung eBay dropshipping. Okay? So sa eBay dropshipping, ito yung trabaho natin na maglilista tayo ng mga products. Halimbawa, sa nakikita sa screen natin sa eBay, itong gulong na to ay nagkakahalaga ng $64. So magpa-product research tayo. Halimbawa, makukuha natin yung product sa Amazon na nagkakahalaga lang siya ng $39 to $47. Tapos, itong product na to, ito yung ililista natin dito sa eBay ng client natin. So, yun yung dropshipping, no? Magpa-product research ka, tapos maglilista ka. So, ayun na, ando doon na rin yung product listing ng eBay. Okay? So, sa eBay, ayan, yung i-upload nyo yung mga photo, maglalagay kayo ng title, maglalagay kayo ng description, kayo yung magpa-pricing. So, ito yung eBay dropshipping. Lahat ng mga sasabihin kong skills dito, nasa va4ecomcourse.com lahat yun. Okay? So next, andito naman yung Poshmark. Ito yung inire-recommend ko guys, no, sa lahat ng mga nag-e-enroll, no, sa BA for Ecom course. Ito yung General Product Listing Management sa Poshmark. Ito yung pinakamadali, pinakasimple. Ito yung pinaka masasabi ko na long term, no, pagdating sa mga basic skills na pwede nating makuha trabaho dito sa work from home. So Poshmark, ang gagawin nyo lang ay pupunta kayo sa Poshmark. So bibigyan kayo ni client ng mga file na naglalaman ng mga products, ng mga damit. Tapos, yun yung ililista nyo sa Poshmark ni client. Okay? So, ito naman yung sa Poshmark product listing. Pagdating sa clothing, sa mga shoes, sa mga bags, sa lahat ng mga products na makikita ng client sa cabinet niya or minsan umu-order siya ng mga ukay, yun yung ipinapalista niya sa atin. So, ito naman, Poshmark product listing to. So, next natin ay product researcher. Sa product researcher, madali lang. Ito yung kanina. Ito yung Zik Analytics, ginagamit din to sa dropshipping. So, ito yung mga products na maipagkukumpara mo, no, kagaya dito, sa eBay, ang product na to ay nagkakahalaga ng $30. Pero sa Amazon, ang price niya ay $17.99 lang. So, makikita nyo dito sa gilid. So, nagkakaroon ng profit si client. So, ang gagawin yung trabaho dito ay hahanap kayo ng product sa Amazon or kahit sa anong mga e-commerce platform kagaya ng Walmart, kagaya ng AliExpress, kagaya ng Alibaba. So, yan yung mga e-commerce website kung saan kayo magpa-product research. Tapos, ilalagay nyo siya sa spreadsheet. So, ito yung sa Zik Analytics, meron tools na ginagamit. So, meron tayo netong video. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Okay? So, dito yan guys, no? Dito sa YouTube channel natin, makikita nyo yung Product Researcher. Ayan, Product Researcher. Ayan yung mga Zik Analytics. So, makikita nyo yan dyan. So, panoorin yan para malaman nyo kung paano mag-search ng products. Okay, next, yung online researcher. Sa online researcher, ito naman yung mga client na magpapahanap sa inyo ng mga halimbawa, no, ng mga clinic, ng mga hospital, ng mga funeral homes or mga company, address, yung mga phone number, email, location. So, ito yung online researcher. So, makikita nyo rito, no, sa dental clinic. So, ang gagawin nyo ay hahanap kayo ng dental clinic. Halimbawa, no, sasabihin ni client sa inyo, hanap kayo ng dental clinic sa US, sa Chicago. Ang gagawin nyo ay pupunta kayo sa Google Map. Pwede kayong mag-Google Map. Tapos makikita nyo dyan yung mga dental clinic. Tapos kukunin nyo yung mga info niya. Tapos ililipat nyo sa spreadsheet. So, ganun lang kadali yung trabaho na yon. Okay, so ito naman yung online researcher. So, next natin, itong Shopify. Sa Shopify, ito yung nasa va4ecomcourse.com at saka nandirito rin to sa members area natin sa YouTube, no, yung Shopify. So, sa Shopify, ang trabaho mo naman dito ay
maglista ng products kagaya ng nakikita nyo rito. Maglalagay kayo ng description, gagamit kayo ng ChatGPT, bibigyan kayo ng products ni client, pwede rin na mag-research kayo ng products, tapos ayun yung ililista nyo dito sa Shopify store ni client. So yan naman yung Shopify product listing. So meron naman tayong Shopify na ito naman yung ikaw yung magse-setup ng store. So nandito din yan sa members area natin at sa BA for Ecom course, no? Ikaw yung magse-setup ng store, maglalagay ng logo, maglalagay ng mga products, magse-setup ng lahat. Ito yung mga trabaho ng mga one-time payment, no, yung pagse-setup ng store. Pero yung product listing, ito naman yung mga hourly, yung mga long term. Pero dito sa pagse-setup ng store sa Shopify, ito naman yung mga one-time payment. Halimbawa, babayaran ka ng $50, $100, up to $200 sa pagse-setup ng store ng mga client. Okay, sa next naman natin ay yung product optimization. So sa product optimization, so halimbawa nakikita nyo rito, no, kayo yung mag-aayos ng mga listing ni client. Halimbawa sa pagta-title, paglalagay ng description, paglalagay ng mga pricing, paglalagay ng mga specs, kasi may mga lister or kagaya natin ng mga VA lister na hindi marunong maglagay ng title, hindi marunong gumawa ng description. So, ang gagawin natin doon, tayo yung mag-aayos. So, ibig sabihin, so pupunta lang tayo sa mga products ni client, tapos i-edit natin isa-isa yung mga products na nakalista na. So, wala tayong ibang gagawin kung hindi i-optimize yung mga products na nakalista kay client. So, yun naman yung product optimization. Okay, so ito yung masasabi ko na mga pang beginners na pwede nyong aralin. So, na napakadali lang. Kayang-kaya ng kahit na sino sa inyo yung skills na to. Okay? So, visit lang kayo sa Vapor Ecom course or manood kayo ng mga sample work natin dito sa YouTube channel natin sa ilalim netong masterclass na pinanonood nyo ngayon. Sa homepage, makikita nyo yung mga sample work natin doon. Pwede kayo manood doon ng free. Okay, libre yung course natin doon. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So proceed tayo sa part 4 para magbi-build naman tayo ng online profile natin. Okay, sana nakatulong sa inyo to. So yun lang po at maraming salamat.